Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang komento rito ni ka-crypto na si Boot. Yan, Boot R552. Ayan. Ito po ay kanyang komento tungkol kay Pi Network kung saan ay ang kanyang katanungan dito ay bakit hindi pa rin lumilipat sa transferable balance ang kanyang unverified balance kahit migrated na ang kanyang mga referrals. Yan, meron daw po siyang 10 referrals pero 3 lang ang na-migrate at kahit ganon ay hindi pa rin naililipat ang kanyang unverified balance. Kaya yan, sa video na ito ay iisa-isahin natin kung ano nga ba ang dahilan nito, paano po ito gumagana at ano po ang dapat nating gawin bilang isang Pi user. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng unverified balance dito kay Pi Network. Yan, si Pi Network ay meron po tayong tinatawag na unverified balance. Ito po yung bahagi ng iyong minina na Pi na hindi mo pa pwedeng i-transfer or gastusin kahit na kumita ka na ng tokens. Para po itong pending na sweldo na hindi mo pa makuha hanggat hindi natatapos ang ilang mga requirements. Usually, ang unverified balance ay galing po sa kinita mo sa iyong security circle at saka referrals. Pero take note, hindi ibig sabihin na may referral ka ay automatic na verified agad ang earnings mo mula sa kanila. Ngayon ay paano ba nagiging transferable ang unverified balance? Para lumipat sa unverified balance papunta sa transferable balance, may mga condition na dapat pong matupad or ma-meet. Una ay ang KYC requirement. Ang iyong referrals o mga kasamahan sa iyong security circle ay dapat makapasa muna sa tinatawag na KYC or Know Your Customer process. Pangalawa ay ang migration po ng account. Kailangan din na na-migrate na ang kanilang Pi mainnet account. Ibig mong sabihin ay hindi lang sapat na active sila sa pagmina. Kailangan din na na-transfer na ang kanilang wallet sa mainnet. At ang pangatlo ay kailangan po nilang magkaroon ng verified identity. Yan, dapat din na verified ang kanilang identity para mapabilang sila bilang legit na contributors. Kaya kahit sabihin natin na 3 na ang na-migrate na referrals mo, kung hindi pa sila na KYC or may kulang na process sa kanila, hindi pa rin kikilalanin ang unverified balance nila bilang transferable. Ngayon ay bakit po hindi automatic na lumilipat ang unverified balance kahit na migrate na ang referrals? Ayon po sa latest update ng Pi Network, hindi lahat ng referrals na migrate ay agad-agad na may epekto sa iyong transferable balance. At bakit? Kasi una ay tinitignan po ni Pi kung ikaw mismo ay nakatulong sa ecosystem. Halimbawa, kung ikaw ay may na-refer pero hindi mo po sila tinulungan na maayos ang kanilang KYC o hindi mo po sila chine-check kung na-verify na ba ang identity nila, maaaring hindi po agad makredit ang kanilang contribution sa iyo. Pangalawa, may delayed verification mechanism po itong si Pi. Ibig sabihin, kahit na na-migrate na ang ibang referrals mo, kailangan pa ng panahon para ma-validate ang ma-validate po ng system ang buong proseso. Ang isa pong dahilan nito ay para maiwasan ang spam at saka fraud referrals na walang tunay na activities. Ngayon ay ano naman po ang dapat nating gawin kung hindi pa rin lumilipat or naililipat ang ating unverified balance? Kaya yan, meron po tayong 4 na mga practical na steps dito. Una ay check po natin kung verified na ang ating mga referrals. Baka kasi migrated na sila pero hindi pa KYC verified. Pwede po nating itanong sa kanila kung natapos na nila ang kanilang identity verification.
Pangalawang step ay i-check po natin ang ating status sa mainnet. Dapat maging tayo mismo ay may sariling mainnet wallet at saka verified na rin ang ating identity. Pangatlong step ay maghintay po tayo ng system update at saka processing delay. Minsan umaabot po ng ilang linggo bago po ito mag-reflect. Ayon po sa mga moderators ng Pi, dahan-dahan ang proseso dahil marami pang inaayos sa backend. At pang-apat or panghuling step, mag-follow up po sa help chat ng Pi Network app. Kung matagal na talaga at wala pa ring process, mas mabuting i-report ito sa help section ng Pi app para ma-escalate ang ating concern. Ngayon, paano naman po maapektuhan? Ayan, paano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin? Ayan. Para sa atin na umaasa sa Pi Network bilang isang posibleng source ng passive income, napakahalaga po ng transparency at bilis ng proseso. Kung unverified ang balance, yan at yan kung unverified po ang ating balance at matagal bago maging transferable, ito po ay makakaapekto sa ating tiwala bilang mga users. Marami pong mga Pinoy ang umaasa na magiging legit na itong si Pi kapag fully open na ang kanyang mainnet. Ngunit kung hindi po malinaw kung kailan o paano magiging available ang ating mga mininang tokens, maaari po tayong mawalan ng gana bilang mga users sa pag-promote nito. Dagdag pa rito, ang delay po sa pagkakaroon ng transferable balance ay pwedeng maging hadlang sa ating plano na magamit si Pi bilang pambayad sa mga local merchants sa inaharap. Mahirap pong magsimulang gumamit ng crypto bilang pang-araw-araw na bayad kung hindi pa maayos ang internal wallet transfers. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, mahalaga na si Pi ay maging mas malinaw sa kanyang communication sa mga users. Hindi po sapat ang generic na sagot or wait for future updates. Lalo na kung pinaghirapan ng mga users ang pagmimina araw-araw at pag-refer ng mga kaibigan. Nakaka-frustrate po talaga or nakaka-disappoint na meron kang 10 referrals, 3 na ang na-migrate pero wala pa ring galaw sa unverified balance mo. Nakakabahala ito para sa mga umaasa ng reward para sa kanilang effort. Ngunit on the positive side, naiintindihan ko rin na kaya ginagawa ito ni Pi ay para maging mas secure ang ecosystem at maiwasan ang fake or spam accounts. Kaya siguro kailangan talaga natin ng kaunting pasensya at tuloy-tuloy na edukasyon para sa mga kasama natin sa network. Kaya kung tayo ay seryoso sa layunin ni Pi bilang tunay na utility token, kailangan nating tulungan ang isa't isa. Hindi lamang sa pag-refer, kundi pati sa pag-guide sa kanila na matapos ang KYC at makumpleto ang kanilang account. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.